Kaupak, kapag sinunod mo ang 50-30-20 budgeting, baka lumaki lang ang gastos mo sa mga hindi essential na bagay. Papaliwanag ko dito kung bakit mali ang budgeting system na to at kung paano ba dapat gumawa ng budget para ikaw ay makatipid at makaipon. Ako si Maestro Vincio, isang financial planner at book author, at dito sa channel pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pera at kabuhayan sa simple at praktikal na paraan na madaling maintindihan. Ang 50-30-20 na system ay isang popular na paraan ng pagbabudget na tinuturo ng maraming financial experts. Base sa budgeting system na to, 50% na iyong income ang ilalaan sa mga needs mo o pangunahing pangangailangan, kagaya ng pagkain, pabahay, bayad sa kuryente at tubig, transportation, gastos sa pag-aaral ng mga bata, at iba pa. 30% naman ay para sa mga wants o mga gusto mong bilhin o gastusan na hindi naman talaga essential, kagaya ng pagkain sa labas, panunood ng sine, pamamasyal, entertainment, mga hobbies, at iba pa. At ang natitirang 20% ay para sa iyong savings at investments. Huwag mo itong sundin kung gusto mong makaipon ng mas malaki. Bakit mo gagastusin ang 30% ng iyong income sa mga hindi naman importanteng bagay kung pwede namang 10% lang o mas mababa pa? Bakit ka maglalaan ng 30% para sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan kung ang kita mo ay halos hindi na sapat sa needs pa lang? Ang tamang pagbabudget ay kung ano ang nararapat para sa pamilya mo. Iba-iba ang laki ng pamilya, kaya ang gastusin ay iba-iba rin. Kung 50,000 ang kita ng isang pamilya na may 3 miyembro, posible na kasya na ang 50% para sa needs. Pero kung 5 o higit pa ang miyembro ng pamilya, hindi kasya ang 50%, lalo na kung malalakas kumain. Kaming dalawa nga ni Mrs., gastos namin sa pagkain pa lang nasa 15,000 na monthly. Hindi pa kami malakas kumain yan. Paano pa kaya kung 5 o 6 kayo? Baka kulang pa sa needs ang 80% o 90% ng income. Kaya ang dapat mong gawin na budget ay yung applicable sa pamilya mo at hindi yung naka-fix na 50-30-20. Ito ang mga steps sa paggawa ng tamang budget. Step number 1, alamin kung saan napupunta ang pera mo. Hindi ka makakagawa ng tamang budget kung hindi mo alam kung ano ang iyong pinagkakagastusan. Para malaman kung saan talaga napupunta ang pera mo, sa susunod na 1 o 2 buwan, ilista mo lahat ng iyong gastos araw-araw. As in lahat. Kahit na piso lang, ilista mo. Kasi yung mga maliliit na gastos na akala mo ay hindi makakaapekto sa budget mo, kapag pinagsama-sama mo ang mga yan, aabot din yan sa malaking amount. Huwag mong hintayin na matapos ang 1 linggo bago ka maglista kasi posible na marami kang makakalimutan, lalo na yung mga maliliit na gastos. Kaya dapat, araw-araw ka naglilista. Tiyagaan mo lang, 1 to 2 months mo lang naman ito gagawin. Step 2, busisiin ang iyong gastos at tingnan kung saan ka pwedeng magbawas. Pagkatapos ng 1 buwan, kunin mo ang iyong listahan at itotal lahat ang magkakaparehong gastos. Halimbawa, itotal mo lahat ng gastos sa pagkain, sa pamasahe, sa kape, sa soft drink, sa yosi, sa alak, sa loto at kung ano pa yung ibang gastos mo. Pagkatapos mong itotal, suriing mabuti ang iyong mga ginastos. Malamang magugulat ka na malaki pala ang ginagastos mo sa mga bagay na hindi naman importante. Tingnan mo kung saan ka pwedeng magbawas. Halimbawa, nakita mo na gumagastos ka ng 3,000 sa yosi sa loob ng 1 buwan. Tanungin mo ang sarili, kung kailangan mo ba talagang gumastos ng 3,000 monthly o 36,000 sa loob ng 1 taon para lang sa yosi. Kung hindi, bawasan mo o mas maganda, tigilan mo na. Kung gumagastos ka ng 4,000 monthly para sa mamahaling kape, isipin mo kung sulit ba talaga na gumastos ka ng 48,000 every year para lang makainom ng sosyal na kape. Kung hindi, bawasan mo. Step 3, gawin ang budget o spending plan. Kapag malinaw na sa'yo kung saan napupunta ang pera mo at alam mo na kung saan ka pwedeng magbawas, gawin mo na ang iyong budget o kilala din sa tawag na spending plan. Ito ay detalyadong plano kung paano mo gagastusin ang iyong kinikita. Ilista lahat ng iyong gastusin at maglaan ng nararapat o realistic na budget amount sa bawat isa. Yung hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. Ito ang mga dapat mong paglaanan ng budget. Number 1, savings and investments. Hindi ba sinabi ko sa isang video na unahin muna ang savings bago ang gastos? Ito yung tinatawag na pay yourself first o pay for your future first. Dahil ang itinimay mo ngayon
ay magagamit mo para sa iyong future needs. Maglaan ng 10 to 20% ng iyong income para sa savings at investments. Kung may master's degree ka sa paggastos, medyo mahirap ito. Kaya magsimula sa mas maliit na amount. Halimbawa, 5% lang muna. Kahit nga 200 o 300 lang muna, monthly, magandang simula na yan. Ang importante, inuna mo ang savings. Kapag nasanay ka na sa pag-iipon, unti-unti mong lakihan hanggang sa nag-iipon ka na ng 10 to 20% ng iyong income. Kung may binabayaran ka na life insurance at HMO, kasama na ito doon sa 10 to 20% na ilalaan mo para sa savings and investments. Kailangan mo rin maglaan ng budget para sa housing loan, car loan, credit card at iba pang utang. Pagkatapos, maglaan ng budget para sa mga pangunahing gastusin o needs. Ito yung budget para sa pagkain, groceries, kuryente at tubig, transportation o gas, bayad sa eskwela, school allowance at iba pa. Ang panghuli na paglalaanan mo ng budget ay yung tinatawag na discretionary expenses. Ito yung budget para sa mga wants, kagaya ng pagkain sa labas, panonood ng sine, pamamasyal, bakasyon at iba pang mga leisure at recreational activities. Ngayon, pagkatapos mong maglista at maglaan ng budget sa bawat gastusin, lumabas na hindi pala sapat ang income mo, babaan mo ang budget para sa ilang items. Ang una mong dapat babaan ay ang budget para sa mga discretionary expenses. Kung may sobra naman sa income mo, idagdag ito sa savings at investments. Pero, pwede ring dagdagan ng konti ang budget para sa discretionary expenses para mas makapag-enjoy ka naman. Hindi ibig sabihin sa tamang pagbabudget na titipirin mo ng husto ang sarili mo at ang pamilya at hindi nagagastos kahit kailan sa mga wants. Kailangan din nating mag-enjoy. Anong klaseng buhay yan kung hindi tayo nakakapag-enjoy paminsan-minsan? Kapag maayos na ang budget mo, ang next step ay Step 4, ipatupad ang budget at siguraduhin na masunod ito. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paggawa ng budget kung wala ka ring balak na i-implement ito. Para magkaroon ito ng silbi, gamitin mo at gawin ang lahat para masunod ito. Ipaliwanag din sa pamilya ang ginawa mong budget at kung bakit mahalaga na ang lahat ay susunod dito. Kung ikaw at ang pamilya mo ay expert sa paggastos, malamang maninibago ka kapag may sinusunod ka na budget. Mahirap ito sa simula, pero pilitin mo lang na sundin ito. Masasanay ka rin. Ang huling step ay i-monitor ang gastos at i-adjust ang budget kung kinakailangan. Sa mga unang buwan ng pag-implement ng budget, patuloy mong i-monitor ang iyong aktual na gastos para malaman mo kung nasusunod mo ba ito. Kung nahihirapan ka na sundin ang ginawa mong budget, dalawa ang posibleng dahilan. Una, baka hindi ka palang talaga sanay na may sinusunod na budget. Kung ito ang dahilan, kailangang magpakita ka ng mas matindi pang disiplina na huwag gumastos ng higit pa sa nakabudget. Sabi ko nga kanina, sanayan lang yan. Pangalawang posibleng dahilan kung bakit hindi nasusunod ang budget ay baka hindi realistic ang amount na nilaan mo sa ilan sa mga pangunahing gastusin. Baka masyadong mababa ang budget kaya kahit anong gawin mo na pagtitipid ay talagang hindi kaya. Halimbawa, 5 kayo sa pamilya pero ang binudget mo sa pagkain ay nasa 6,000 lang. Talagang hindi kakasya. Kung ganito ang sitwasyon, i-adjust lang ang budget sa mga apektadong gastusin. Taasan ng konti at tingnan mo kung sapat na. Tandaan, ang spending plan ay hindi nakataga sa bato. Kailangan flexible ang budget at naaayon sa kasalukuyan mong sitwasyon. Kung may pagbabago sa iyong income o mga gastusin, dapat i-adjust mo rin ang iyong budget. Ito ang mga steps sa tamang pagbabudget para ikaw ay makatipid at makaipon. Kung hindi mo masyadong nasundan ang mga steps, ulitin mo lang ang video. I-share mo rin sa comments kung ano ang mga diskarte mo sa pagbabudget. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.